po ulit sa aking YouTube channel. At may bago na naman po tayong video na maia-upload para sa inyo. Shoutout nga po pala sa mga bago kong subscriber. Kahit na medyo bago pa lang ang aking channel, ay tinangkilik nyo na po ang aking video na Ipon Challenge 2024. At dun pa lamang po ay malugod ko pong sinasabi sa inyo na maraming salamat sa pagtangkilik at pag-views ng aking video. At yes, mga kaputol, maraming salamat po sa inyo. At kung po simulan ang ating aralin for today, ay panoorin nyo muna ang aking intro. Aralin for today's video ay dahil nga ang ating mga content ay patungkol sa mga tips, pagpapayaman, alkansya, pag-iipon, pagtitipid, at disiplina sa ating sarili in kasabihan. Sana ay samahan nyo akong tangkilikin natin ang video or ma-share ko man lang ang aking mga kaalaman sa inyo. Kahit na marami na tayong, bago pa lang tayo sa ating channel, pero marami na tayong basher. So, maraming salamat pa rin po sa ating mga basher at talagang hindi nyo po ako iniwan. So, dahil nga po patungkol sa ating mga pagpapayaman, pag-iipon, pag-aalkansya, mga tips na kung ano-ano pa na pwede kong ma-share sa inyo ang ating mga content, ay etong aralin natin ngayong araw ay isi-share ko lang yung paniniwala or sa hindi naniniwala sa kapag nag-aalkansya ka. May tayong mga iba't ibang uri ng kasabihan na nai-experience natin at hindi natin nai-experience kasi may mga tao talagang hindi mahilig maniwala sa mga kasabihan, pamahiin, pero ako naniniwala ako doon dahil ako ay Katoliko. Pero natin yung paniniwala ng mga hindi Katoliko at ibang relihiyon. So ngayong araw, ang i-share ko sa inyo ay may dalawang klase ng pag-iipon, katulad ng pag-aalkansya. Dahil nagsimula tayo sa Ipon Challenge, ang pangalawang content natin ngayon ay may patungkol pa rin sa pag-aalkansya. So, ikaw, sa nood ngayon, nai-experience mo rin ba kung ano yung mga nai-experience ng iba? So, meron akong i-share na isang tips or kasabihan na nai-experience din ng iba at nai-experience ko din o hindi talaga naniniwala. Nandun na tayo sa point na may paniniwala tayo na mangyayari ito at hindi naman nangyayari. Naniniwala ka ba sa kasabihang kapag nag-ipon ka, kapag nag-alkansya ka, ay pwede kang magkasakit? Naririnig lang natin sa mga matatanda, sa mga nanay, lola at tatay natin, mga ninuno na kapag nag-alkansya ka daw ay parang pinag-iipunan mo na rin kung ano yung mangyayari sa'yo. Pinag-iipunan mo na rin yung pangpagamot mo, ganon, magkakaroon ka daw ng sakit. So madami tayong naririnig na mga haka-hakang ganyan. Marami tayong naririnig na mga kasabihan na patungkol sa pag-aalkansya kasi based sa aking mga survey, sa aking mga na-interview, sa aking sarili na na-experience ko, nakakaipon naman po ako ng maayos na hindi ako nagkakasakit, pero sa iba po talaga, as in sa mga nai-interview ko, parang nagkakatotoo yung mga sinasabi ng matatanda na kapag nag-ipon ka is parang pinag-iipunan mo yung sarili mo na pampagamot sa'yo. Kumbaga parang hindi naman sama-samang sabi is parang pinag-iipunan mo na agad yung ataol mo na hindi naman pa ito nangyayari. So, may masama tayo at mas mabuti. Ang mabuti is nakakapag-ipon tayo para sa ating future. Ang masama na kasabihan ay
parang nilalaan natin yung ipon natin para sa ating pampagamot, kapag may nangyaring masama sa atin, kapag just in case emergency na magkasakit tayo, parang yung ating inipon is tama lang sa pampagamot or ganon yung mga mangyayari na sinasabi ng iba tao na na-experience niya daw na kapag kaya daw hindi siya nag-aalkansya is nagkakasakit daw po yung anak niya or nagkakasakit daw po siya. Tiwala po ako na may mga tao po talaga na hindi sila pwedeng mag-alkansya. So may mga tao din na pwede silang mag-alkansya dahil gamay nila yung negative at positive energy na sa pag-aalkansya nila at sa pag-iipon. Kasi may mga paraan ako para hindi magkasakit yung baby ko, magkasakit ako, kasi parang hindi ko sinasabing naniniwala ako sa mga matatanda, pero sa nararamdaman ko at sa nangyayari sa akin, parang minsan naiisip ko din na maniniwala ba ako or hindi. So minsan nagkakatotoo yung mga kasabihan talaga ng matatanda, kasi hindi naman tayo, wala namang mangyayari at wala namang masama sa atin kung paniniwalaan natin yung mga bagay na ganon. So ilagay yung pera na ilalagay ko sa bote ng alkansya is nagbubulong ako na itong pera na to ay para dito. Ganon. Halimbawa, naghulog ako ng 1 centimos piso or 5, ganon. Magbubulong ako na ito para sa bahay to. Ganon po yung ginagawa ko. Hindi lang to direct na naguhulog ako. Ganon lang po. Para hindi ako magkasakit, hindi magkasakit yung baby ko, hindi magkasakit yung asawa ko at iba kong pamilya. Kasi kapag ganon, kapag wala kang bulong or something na sinabi doon sa pinag-ipunan mo ay basically talagang yung tama lang yung inipin mo na yun para sa pampagamot ng pamilya mo, sa pampagamot mo. Di ko lang alam kung dapat ko ba itong paniwalaan, nasa sa inyo rin kung paniniwalaan nyo to. Ako, nagsishare lang ako guys ng mga nai-experience ko at na-experience ng iba. So may mga pamahiin kasi tayo, mga Pilipino na may mga ganong strategy sa pag-iipon at may mga ganitong strategy na hindi ka naman nagkakasakit kapag nag-aalkansya ka. Ang masakit is yung nag-aalkansya ka tapos nakuha ng iba. Yun talaga yung tunay na masakit, 'di ba guys? So meron tayong dalawang tips na inahatid sa inyo ngayong araw na kapag kasabihan na kapag nag-ipon ka, nag-aalkansya ka ay ganun nga yung mangyayari, magkakasakit, parang pinag-iipunan mo na yung pampagamot mo, ganon. So, ang ma-share ko lang sa inyo guys, na kapag nag-aalkansya ka, ay may konting orasyon, bulong, para yung positive energy at negative energy ay mag-combine. Hindi ko sinasabing sa inyong paniwalaan nyo to para yumaman kayo. Sinishare ko lang yung alam ko sa sarili ko na tama yung strategy na ginagawa ko para makapag-ipon. So, ngayon, yung tungkol doon sa mga pamahiin natin para sa alkansya, gawin nyo yun. Katulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi is bulungan nyo. Kasi halimbawa, kapag hindi kayo nagbulong sa alkansya nyo, magkakasakit talaga kayo guys. So hindi ko alam kung maniniwala dito yung iba. So nasa sa inyo pa rin yung paraan kung paano kayo makapag-ipon, pero ang tunay na paraan para makapag-ipon ng malaki is yung discipline natin para sa ating sarili at pagtitipid. Kasi kung hindi mo yun gagawin is hindi ka talaga makakapag-ipon. So napaka-importante yung pag-iipon natin at pagtitipid. Mga pamahiin, gabayan na lang rin natin ng mga paniniwala. So, ngayong araw ay yun lamang po yung nais kong i-share sa inyo, na parang ma-share ko lang dito sa video na ito ay kung nagkakasakit tayo kapag nag-aalkansya at hindi tayo nagkakasakit. So, ikaw, nasa sayo yung desisyon kung maniniwala ka ba dito sa dalawang topic natin. So, ito, makapag-ipon, at ito naman ay pamahiin para sa pag-aalkansya na may tao talagang hindi nakakapag-ipon at nakakapag-ipon. Both side naman po is parehas ko naman po silang paniniwalaan. Kasi discipline lang po talaga yung nais natin para sa sarili natin para makapag-ipon tayo. Kulang din para sa mga nag-aalkansya ay
kapag may ipon kayo, wag nyong isasabi sa iba na nag-aalkansya kayo. Kasi kapag nalaman yun at may nakarinig ng iba is baka manakawan kayo, kunin yung alkansya nyo, yung umasa ka na marami na kayong ipon sa wallet nyo or sa kung saan nyo man ito nailagay ay tapos bigla na lang pagtingin nyo dun sa pinaglagyan nyo, wala na kasi may nakaalam, 'di ba? Mahirap yung ganun, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung mag-iipon kayo, mas maganda na nasa sa inyo lang or sa inyo lang sarili na may ipon kayo. Pwede nyong i-share sa asawa nyo yan, yung sa alam nyo may pinagkakatiwalaan kayong tao, sa nanay nyo or sa ganun. Kasi minsan hindi natin alam yung isip ng tao. Kung may concern ba sa'yo ang tao na yan, na nagtitiwala ka na hindi talaga kukunin yung pera na naipon mo. Kaya, pero ang payo ko lang guys, kapag alkansya kayo, ay i-keep nyo ng maigi ang inyong alkansya para hindi masayang yung lahat ng pinaghirapan nyo. So, dito sa video niya ito ay ipiniliwanag ko lang yun sa mga nagtanong sa akin kasi talagang ako mismo naniniwala ako dito sa tanong na to na nagkakasakit talaga ako kapag nag-aalkansya ako, kaya hindi ako nag-aalkansya. So may mga strategy, sinabi ko na rin dito yung mga strategy na kailangan mong gawin para yung positive energy at negative energy ay na lang po ang aking video at sana po ay may natutunan kayo sa aking vlog. So maraming salamat guys.